Ito magandang pag-usapan ho talaga itong sinasabing di umano'y lantaran at grabe ho, malawakang korupsyon sa mga proyekto na ipinatutupad ng mga kongresista at siguro may mga senador din ho rito na madadamay dahil sa sabi nga ho, nagkaroon po ng parang pagbabanta ito pong si Bicol Saro, Representative Terry Ridon na ipatatawag daw po ng kanyang komite ito pong si Baguio City Mayor Benji Magalong na dapat daw po pangalanan at idetalye yung kanya mga aligasyon na may mga kongresista na di umano ay mga kumikita no dito po sa proyektong ito. Kayo ho ba o bago tayo pagpatuloy, kayo ho ba ay naniniwala na may mga kumikita na mga kongresista dito o ang sabi kasi ng tagapagsalita nagre-recommenda lang daw po at sa mga proyekto at wala pagkatapos doon ay wala na. O kayo ho, sige mag-comment na ho kayo mga kababayan dito po sa ating channel at mag-subscribe na po kayo sa mga bago lang po sa ating channel. O eto ho, sabi po ni Mayor Benji Magalong ng Baguio City, gusto niyo ipatawag niyo ako kasi sabi ho ni Congressman Terry Ridon, ipatatawag daw. So, tinanggap ni Mayor Magalong yung hamon ni Congressman Terry Ridon at handa na pong humarap sa Kamara de Representantes ito pong si Mayor Magalong at kanyang ilatag. Nako, meron pala siyang ebidensya. O, Congressman Ridon. Eh, uh, walang atrasan ha. Dapat dire-diretso ho ito dahil sa ikaw ang unang naghamon dito po kay Mayor Magalong. Sige, ituloy nyo yung investigasyon at para magkaalaman. Ha, di ba? Ito, pakinggan ho natin pahayag ni Mayor Magalong. Ngayon, gusto nila akong tawagin. Tawagin na lang nila ako. Huwag na sila magdadaldal pa. Tawagin na lang nila ako dyan sa Kongreso. At doon na lang kami mag-usap at magkita. Hinihintay ko nga yung kanilang notice at yung kanilang summon. Tawagin na lang nila ako. But they have to allow me to do my present. Kasi resource person naman ako doon. Hindi naman ako accused doon. Huwag nila akong tratuhin na accused ako doon. They have to treat me as a resource person. Besides, ilang beses naman na ako humarap dyan sa congressional hearing na yan. Alam ko na yung sistema nila dyan. Alam ko na rin yung pagka-standing nila dyan. Basta importante lang, diretsuhan lang usapan dyan. The contract alone at yung detailed unit price analysis, diyan mo na kaagad makikita. Ebidensya na yan, pero wala. Ayaw nilang tignan. At magkanda ka ng market survey. On the basis of that, makikita mo na kaagad. Prima facie, you can easily get it. Basta importante sa kanya, sila meron eh. Ako, gawin nila akong investigating unit. Ako maglilid ng investigation na yan. I'm willing to volunteer to be the head of the investigating body dyan sa flood control project. Basta yatas nila sa akin yung PNP at yung mga ibang investigative agency like NBI. Ngayon, gusto nila ako. Okay, so yun ho. Nako, tinanggap po ni ni Mayor Magalong ang hamon ni Congressman Terry Ridon at handa raw po siyang humarap. Oy, padala niyo na agad ang imbitasyon kay Mayor Magalong at para siya ay humarap. At napakasimple lang ho. So handa rin daw ho siya na pangunahan kung gusto nila yung investigasyon, lalo na ho dito sa flood control project. Kasi alam nyo ho, ay ito hong isyong ito, ang nagbukas na rin ho nito ay mismong si Pangulong Marcos Jr., di ba, sa kanyang State of the Nation address. At binabanggit niya na nagsagawa siya ng inspeksyon at nakita niya ho talagang yung mga may mga nakita siyang ghost project na meron dong inilaan na dapat magtayo ng flood control, wala. Meron naman marurupok. Mahinang klase. So ano ibig sabihin nun? Dahil sa alam niyo bilyong-bilyong piso po ang inilaan ho diyan ng gobyerno. So siyempre magbabangon puri ang Pangulo kasi noong nakaraan 2024 kanyang SONA ay ipinagmalaki niya na 5,500 na flood control projects ang natapos na at marami pang ginagawa. So, makalipas po ang ilang araw, biglang binaha. Ang dami yung binaha. So, marami nagalit na tao. So, ngayon, 2025 budget, at least inamin ho ng Pangulo na talagang palpak yung flood control projects at napakarami na mga sablay. Mahinang klase. Bakit humihina? At sabihin natin, nagiging substandard ang isang proyekto. Siyempre, alam nyo na, di maraming nangumisyon. Dahil sa, halimbawa, yung contractor ho, anong gagawin nila? Siyempre, kukuha ng project yan eh. Kikita rin ho sila. Pero ang dami hong kaltas. Base po ito sa mga report at siguro makakukumpirma ho yan kapag
pumunta ho dyan si Mayor Magalong sa imbitasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso. Sana ho matuloy. Kasi hinamon ho ni Tridon itong si Mayor Magalong. So kumasa, sana matuloy at matingnan ho natin at magbabantay po ang taong bayan. At hindi pwede na ibubuli ho nila itong si Mayor Magalong na parang halimbawa, ang bangkan iko-contempt ka o ikukulong ka diyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ako, retired general po ito. At hindi nyo kaya itong basta-basta na lang parang takot-takutin o kung ano man. At ang pinakamatindi, meron daw po siyang listahan. Mga kababayan, meron daw pong listahan. Ito pong si Mayor Magalong na mga pangalan. Yari ho ito. Yari yung mga yung mga kumita ho diyan sa dito po sa flood control project at iba pa ho. Grabe ho, di ba? Talagang sa ngayon, talagang dapat po itong pagtuunan ng pansin. Ito hong isyong ito kasi alam niyo, pera ho natin ng taong bayan ho ito, di po ba? At dapat lang ho na talagang yung ating mga opisyal ng gobyerno ay talagang hinahawakan nila mabuti at kumbaga yung kanilang paggastos yung yung tinatawag na masinop na paggastos, di po ba? Pera ho natin ng taong bayan. So dito po magkakaalaman na kung saan talagang sino ba mga kumita. Kasi ngayon may mga sinasabi nga itong impeachment smoke screen. Kumbaga pantakip lang di umano sa tunay na issue na kung saan talagang dapat ipaliwanag ho itong issue ho sa flood control project. Kayo, ano bang pananaw nyo ho rito sa ating mga manonood dito po sa ating channel, mga kababayan? Alam nyo, napaka-importante ho ito at sana meron pong maparusahan naman ng mga kongresista. Kasi mismo, binabanggit ito ni Senator Ping Lacson, 67 ang tinatawag contractors. Congressmen, tapos sila rin po ang contractor na dito po sa kanilang sariling proyekto. Mga kababayan, grabe ho, no? Yung iba naman, kadalasan sa mga congressman, meron po silang sariling construction firm, kumpanya, o hindi man yung kanilang may pamilya ang nagmamayari, mga anak o kung sino man, kaibigan, tapos matindi siyempre nakukupo nila yung proyekto, di po ba? So dapat po talagang panahon na para mabigyan ho ito ng pansin, di po ba? Itong isyong ito. Ito pa ho, no? At pakinggan ho natin itong report tungkol sa yung unang hamon at may binabanggit naman na listahan. Ito pong si Mayor Magalong. Matapos hamunin ni House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon na maglabas ng ebidensya kaugnay ng usapin sa flood control projects, 3 pangalan na umano ang hawak ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Itong 2 congressman na ito na nabanggit ko sa inyo, dito sa Luzon area to. Tapos meron pa kaming titingnan uli sa isang lugar ulit. Napakarami na ngayon dumarating ng mga impormasyon ngayon. Handa si Magalong at ilan pang mayor na hindi niya pinangalanan para magsalita sakaling ipatawag ng House of Representatives. But I'm just waiting. Hanggang ngayon, very enthusiastic na ako pumarap sa kanila. And naghihintay pa rin ako nung kanilang sama. Wala naman ako natatanggap. Hindi na rin naman sila nagsasalita kung papatawag nila ako. Hindi inaasahan ni Magalong ang takbo ng investigasyon tungkol sa bilyon-bilyong budget insertion sa mga flood control project. Ang nag-iimbestiga, nagulat ako, nag-iimbestiga yung mismong House of Representatives. Parang sinabi na yung kriminal, imbestigahan mo na lang yung sarili mo, alamin mo pang mga kriminal ginawa. Ayon kay Magalong, sa Baguio City pa lang, may problema na ang infrastructure projects gaya ng rock shed sa Cannon Road. Nitong Hulyo, bumigay muli ang rock shed dito na una pang nabuo 2 taon na nakalilipas. At ayon kay Magalong, sa Cordillera, may mga mayor umano na may proteksyon kaya't mabagal ang usad ng project reviews dito. Samantala, umalma rin si Davao City Representative Isidro Ungab sa umano'y changes sa 2025 General Appropriation Act. Okay, so yun po ang pahayag ni Mayor Magalong na kung saan ay talagang grabe ho, no? At meron na po siyang mga listahan. Ito, 2 o 3 na ho na kung saan. At meron din po mga mayor, kasi yung mayor, alam ho nila yan
yung mga proyekto ng kanilang congressman at sa kanilang mga lugar. O yun ho. Sabi nga ho ni Mayor Magalong, ang nakapagtataka, bakit mga congressman ang mag-iimbestiga sa kanilang sarili? Sila nga po ang inaakusahan na mag-imbestiga, di po ba? So, yun ho. At talagang grabe ho, no? At bukod ho dyan, di ba, meron ding issue, di ba, yung sa sinasabi ni Senator Ping Lacson na 67, no? Ayan, no? 67 na sinasabing solons o mambabatas na sila po'y kontraktor, nagsisilbing kaya nga congressman tapos tractors. So, kaya nga ginagawa nga yan contractors. Talagang nasa 67 na raw po na miyembro po ng House of Representatives ang sinasabing sila na rin po ang congressman, proyekto ho nila, tapos sila na rin ang contractor. Pag ganun, wala na ho tayo. Talagang talo na ho ang taong bayan dyan, di ba? Siguradong kung magkano gusto nilang porsyento, sila na po nasa discretion na ho nila kasi sila na po ang contractor. Tapos basta may makita lang na proyekto na nandyan, yun po napakahirap. So hindi na ma-check kung ang maganda lang ho rito mga kababayan, yung kalikasan na nag-check. Pag tinignan ng tao, kasi alam nyo sa mga proyekto, titignan pa, inspeksyonin po yan ng COA. O titignan pang labas, okay na. Alam naman natin, yung minsan ganyan nako, kay project yan congressman di pirmahan na lang kagad ng COA. Dapat managot din yung mga taga-COA. Dahil ini-inspeksyon nila. So panlabas. Kaya lang, ang matindi ho mga kababayan, yung kalikasan ang nag-check. Halimbawa, may flood control, biglang lalakas ang ulan dyan. Wala. Bistado si congressman. Di ba? So, yun lang ho mga kababayan at sana matutukan at matuluyan ho ito. Magkatuluyan. Pero ang pinakamasaklap po rito, yun nga ho, bakit yung mga congressman dapat magkaroon po ng delikadesa? Kung may mga aligasyon sa inyo, wag ho kayo ang mag-imbestiga. Pwedeng sa Senado, yung Senate Blue Ribbon Committee, o yung third party, iba ho mag-iimbestiga. At talagang kung seryoso si Pangulong Marcos Jr. na talagang ito po ay wakasan ang sinasabing katiwalian dito po sa flood control project, talagang paimbestigahan niya sa ibang sa third party ho. Wag ho yung mga kung sino-sino mga bumuo ka ng task force na talaga makikita ho yung mga tao na talagang independyente at hindi pwedeng takot-takutin o impluwensyahan at kung ano man magiging resulta ng kanilang investigasyon, talagang ipatutupad at ipapataw ang parusa. Sana ho yun ho ang magiging talagang katotohanan. Sabi po ni Pangulong Marcos kahit nga raw kaalyado niya. Yun ang sabi niya. Hindi lang ho natin kung yun po ang magiging hakbang din ng Pangulo sa gawa. Di po ba? Okay, ulitin ko lang sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.